Hindi na lang vlogs, reels at trending videos ang kinahuhumalingan ng marami sa ating ngayon. Hindi natin namamalayan, bahagi na pala ng mga pinapanood at sinishare ng ilan sa atin ang mga AI-generated at deepfake content. Ilan sa mga halimbawa ng AI-generated content ay ang mga realistic portrait painting, gumagalaw na mga pictures at dancing videos ng mga bata. Pagdating naman sa deepfake, mabilis kumakalat online ang mga viral fake celebrity video na kung saan ginagaya ang mukha at boses ng isang tao. Maaaring upang mag-alok ng produkto o magpakalat ng maling impormasyon. Pero maliban sa malicious content, ginagamit din ang deepfake sa funny edits tulad ng pagpapalit ng mukha ng favorite characters sa movie o TV shows para gawing meme. Bagaman creative ito, may risk ng misinformation at identity theft sa mga content na ganito. Pero, kailan nga ba natin masasabi na ang isang online content ay AI-generated or deepfake na pala? Yan ang ating bibigyang linaw dito lang sa MIL 101! Kaugnay niyan mga ka-RSP, makasama natin si Attorney Obin R. Nievan, Direktor mula sa Data Security and Compliance Office ng National Privacy Commission. Good morning, Director Obin, and welcome dito sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning po. Maraming salamat sa pag-imbita sa National Privacy Commission dito upang maging bahagi ng inyong programa. Napakahalaga po ng usapin na ito dahil kalamitan lagi ito nangyayari sa social media at marami na bibiktima rito. Pero Attorney Director, we want to enlighten our ka-RSP. Paano po masasabi kung isang larawan ay deepfake o AI-generated? Napaka-sophisticated na ng teknolohiya ngayon sa deepfake. Okay. So mahirap mong malaman. Ngunit dapat maging critical media consumers tayong lahat. Okay. Susuriin nating mabuti ang larawan o ang video na yon. At may mga visual indicators na tinatawag. Ang unang visual indicator ay yung anatomical errors na tinatawag kung may mali sa muka. Okay. Ang muka ng isang tao ay asymmetrical. Okay. Ang AI-generated video or Pantay talaga. Very symmetrical. Ayun. Pantay na pantay. Okay. So napaka-perfect na. At saka titignan mo ang kanyang background. Masyado ng ingarbo. Na hindi na realidad. Okay. So, technically, kung ikaw ang viewer, hindi ka maalam sa social media, kahina-hinala na agad if the background is different doon sa usual natin nakita. Usually, ang AI-generated video or image is ang background niya medyo blurred. Okay. Blurred yan. Dahil mahirap sa isang AI algorithm na marami siyang ine-edit. Okay. So, pinofocus niya sa mukha. Kagaya nito, tignan nyo ang mga mukha nila, sobrang mga pantay na. Okay. Mga perfect na yung ngipin, yung mata nila symmetrical na, kilay. And usually, ang buhok nila, if you can zoom in, ang buhok nila nag-blend na sa background. Ayun. Kasi isang airbrush lang yan. Isang stroke lang yan ang pag-edit. Ayun. Ako, hindi talaga ako AI. Talagang hirap na hirap ako gawing buhok ko. Talagang ano. Anyways. Yes. Okay, this one. How this one? For videos. For videos. Ito live to. Na in-screen capture lang namin. Okay. Makikita nyo yung texture ng mukha. Naka-airbrush na lahat. It's very clean. Sobrang Wala filtered na. Filtered na. Oo. Very clean na yung ano niya. And then, tignan niyo yung kamay niya, hindi na proportionate sa kanyang katawan. Okay. Dahil yung actor na nandyan ay lalaki. Alright. Pero babae yung titignan mo yan. So talagang grabe yung filtration na pwedeng gawin ng isang gumagamit ng social media at magmumukhang AI afterwards or using it also. Yes, because deepfake na yan. Deepfake na yan. Also, titignan nyo yung mga detalye sa video or image. Ito, si President Trump, si Biden, si Obama. Tignan nyo ang paghawak ni Trump sa kanyang burger. Para nakakunot lang? Oo, di ba? So titignan nyo ang detalye. May mga glitches yan na maano nyo, hindi ganyan ang paghawak ng
hamburger. Tsaka talagang si President Obama, talaga bang hawakan niya, I have no idea na karakula. So, susuriin nyo rin kung ang tao na yon ay nasa pag-uugali ba niya Okay. yung ginagawa niya sa video. Kasi kung Ayun. hindi yan nasa personalidad niya, malamang di fake yan, peke yan. Ayun, tayo ang maglalagay ng human emotions dun sa mga nakikita nating visual clues. So talagang critical media consumer, susuriin mong mabuti. Okay. So, siguro factor din for critical is not just checking the image or video, what you've mentioned also, checking the other sources, primary sources. Like, paano siguraduhin na yung imahe na yun ay totoo? You see other verified pages po ba? Yes, pwede nyong i-verify nyo muna kung totoo talaga yung imahe na yon sa Okay. ibang sources din. May mga tools ba tayo or software so that we can detect deepfake images? Yes. Kung ang isang deepfake image ay masyado ng sophisticated, kailangan muna ng AI tools para ma-detect mo rin yon. Meron tayong Microsoft Video Authenticator. Okay. Meron tayong deepfake detection challenge. Free lang yan, social media. May bayad. May bayad. Kaya mahirapan yung ating mga mamamayan na mag-ano kasi nasa $39 gagastos per ka month. pa. Ay, magkano yun? Diyos Pero ko. may libre. Yun. ChatGPT. Okay. Libre. Ang ChatGPT, insert mo lang doon and then it asks me yung ChatGPT, is this video AI generated? Then i-analyze ng ChatGPT yon. Okay. Linawin ko lang ulit, Director. So, ibig sabihin nito, when checking the videos, that's deepfake. So, how can we determine, or dapat bang may pagkumpara at pagkakaiba ang AI-generated at ang deepfake? Ang AI yes. Deepfake kasi, ito na yung mga face swapping. Okay. Ang AI generated is purely yung video generate ng AI. Maglalagay ka, please generate a person jumping. Okay. Mag-generate siya ng person, generic siya. Ayun. Ang deepfake naman, ito na yung mga face swap. So, okay, if example, I would upload my picture on ChatGPT or any AI software, so papalitan niya yung mukha ko or i-enhance niya na parang alam mong hindi na ako yon. That is deepfake. Deepfake na Okay, yon. pero if you want the software to produce a certain output, that's AI generated. But of course, yung AI generation is malawak yung ano niya. Ang deepfake ay AI pa rin naman. Ayun. Kumbaga, uri lamang Uri na pwedeng lamang ng gamitin. AI. Okay, how can we consider the ethical concerns here involving yung paggamit ng deepfake technology? Maraming ethical concerns dito. Unang-una, yung data privacy violation, yung privacy ng isang tao na violate kapag ang kanyang imahe ay ginagamit nang walang pahintulot. Ayun. Kahit boses ay napipeke na. Okay. So, isa sa visual indicator is minsan hindi pantay yung sinasabi sa buka ng bibig yung sinasabi niya. So, babantayan nyo rin yun. So, anong pwedeng labagin naman, legally speaking? Yan nga, data privacy violation. Ayun, RA 10173. Pwede rin maglabag ng identity theft, identity fraud. Ayun. Okay. Cybercrime, kapag nag-impersonate ka na ng tao. Kapag naglalabag ka sa intellectual property rights. Ayun, ang dami IPO. Ang dami. IPO. Especially disenfranchisement, kapag nagpapakalat ka ng information about sa election. Ayun, very relevant disinformation ngayon. yun. For any issues like this, maranasan nating mga kapwa Pilipino, paano po sila lalapit sa National Privacy Commission? Kapag ang violation is concerning data privacy, lumapit kayo sa aming ahensya, ang National Privacy Commission. Kapag ang kontento na nahuli nyo na peke o deepfake ay may illegal content, pwede kayong lumapit sa PNP Anti-Cybercrime Group or NBI Cybercrime Division. Alright. Okay, on that note, marami tayong nakuhang impormasyon at sana alamin natin ang mga nakikita natin mga imahen at videos online para mas maging kritikal sa paggamit ng social media. Yan po ating napag-usapan dito sa MIL 101. Maraming salamat po. Muli nakasama natin si Attorney Obin R. Nieva, Director mula sa Data Security and Compliance Office ng National Privacy Commission.